a strong and mighty fortress. Raise your voice now. No love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now. Our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now. No love is greater. Who can stand against us if our God is for us? We won't fear the battle, we won't fear the night. We will walk the valley with you by our side. You will go before us, you will lead the way. We have found the refuge only you can save. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Even when I stumble, even when I fall, even when I turn back, still your love is sure. You will not abandon, you will not forsake. You will cheer me on with never-ending grace. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us holds me in his love. Neither height nor depth can separate us. Hell and death will not defeat us. He who gave his Son to free us holds me in his love. Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Sing with joy now, our God is for us. The Father's love is a strong and mighty fortress. Raise your voice now, no love is greater. Who can stand against us if our God is for us? Okay, sige po, start tayo. Sige po, so good afternoon. And good afternoon sa ating mga nakasali. Sige po, pray po muna tayo, no? Gaya nung ginagawa na natin. Let's commit this time to the Lord. Let us pray. So ano ba yung mga prayer items natin? Saan kayo punta, ma'am?
Nagpapasunto si kuya mo sa taga nito kasi nasa clinic siya. Bakit? Nag-submit ng fit to work niya. I see. Okay. Sige, ingat. Okay. So yun, pag-pray lang din po natin, salin natin sa prayer si Lolo Myong. So, sumasakit po yung niya, no? Yung sa paa niya po. So, I think yun talaga yung parang sakit ata ba or ano. So, meron po siyang something sa paa mo po, Lolo, no? Paa. Okay, sige po. So, pa-pray din po ako yung sa mata ko tsaka sa ulo. Sumasakit din. Okay, pero baka sa mata lang din talaga. Anyway, so baka rin po may nararamdaman din po kayong physical. Pag-pray po natin yon. Tapos, yan, patuloy po natin pag-pray yung ating mga kapatid na hindi na nakasali. So, yun, patuloy po natin pag-pray. Pag-pray po din natin yung family natin. So, ano ba yung pag-pray, Ryle? So, yun po, yung kalooban ng Panginoon na bawat isa ay makilala pa ang Panginoon. So, yung pag-ibig, pagnanais na makilala ang Panginoon. So, yun yung pag-pray natin. Kalooban ng Panginoon nang siyang mangyari. And as we pray, yun din, pagpapakita din siya ng kababaang loob, no? Na tayo magsasubmit sa kalooban ng Panginoon. So, sige po, let's take this time and all together, tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin, no? Panginoon, tunay nga na ikaw ay banal at ikaw po ang siyang tunay na nagpapakita ng aming mga kahinaan. At dahil maraming salamat, Panginoon, dahil kami po talaga ay lagi pong magkukulang
pero sa iyo pong kagandahang loob, binigyan mo po kami ng kaloob na siyang naging sapat na upang kami po ay magkaroon ng kaligtasan. At patuloy po kaming dumudulog sa iyo, Lord, sa bawat kahinaan namin. Ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magtuturo sa amin at magpapalakas at magpapalago sa amin. Kami po ay maging mature na Panginoon. At Lord, sa mga nangyayari sa bawat isa, tulungan mo po na makita namin kung ano po ang kalooban mo at naway magpakumbaba kami at sumunod at matutunan, Lord, yung mga bagay na itinatama, mga bagay na tinatanggal at inaalis mo po sa amin na hindi po makakatulong sa amin. Maraming salamat, Lord, dahil ang aming tanging kailangan ay malaman ng iyong kalooban. At sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayon, ikaw po ang gumabay sa amin at magpakita, Lord, kung meron na po kaming mga ipinapamuhay na hindi po ayon sa iyong kalooban. Ito po ay aming susurrender sa iyo, Panginoon. At ang kalooban mo ang siyang maghari at mangyari. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, sige. So magpapatuloy tayo sa, I think verse 9 na po tayo, no, ng chapter 1 sa Matthew. So share ko lang po yung ating verse. So ayan, kahapon natapos po natin si Uzzias, no? Kahapon po. At ngayon magpapatuloy tayo kay Jotham. Kay Jotham po tayo. So, sa pagpapatuloy, pupunta po tayo sa 2 Chronicles, chapter 27. Okay? Para po makita po natin yung nangyari po kay Jotham, no? 2 Chronicles, chapter 27. So, meron lamang pong siyam na verses. So, hoping na meron pong nakapag-aral, no? At makakapagbigay ng summary sa ano po yung nangyari tungkol kay Jotham. Sige po, anyone po. Okay. Ako, Rael. Sige ma'am, sige ma'am. Yung si Jotham na sa edad na 25 at siya ay anak Rusya na anak ni Sadok. Siya ay gumawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon at yun ay ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang ama na si Uzzias. Gayunman, ang matataas na at ang taong bayan ay sumunod sa tamang gawain sapagkat sila'y patuloy na nag-aalay at sunog ng insenso sa matataas ng dako. Ang Joram ay tinayo niya ang pang-itaas na pintuan ng bahay ng Panginoon. At marami din siyang ginawa sa pader ng Ophel. Nagtayo rin siya ng mga lungsod, kuta, torre sa
pagubat na burol ng Juda. Meron ding pagkakataon na lumaban siya sa hari ng mga Amonita, at siya ay nagtagumpay, at iyon din ang dahilan na nagbigay sa kanya mga Amonita ng ay mga talentong pila, 10,000 koro ng trigo ba yan? At 10,000 ng sibada, hindi ko alam kung ano yan. At ito ay nasundan pa ng pangalawa at 3 taon. Ayun, si Jotham ay naging makapangyarihan sapagkat inayos niya ang kanyang pamumuhay sa paningin ng Panginoon. At yun, sa 16 na taon ng paghahari niya sa Jerusalem. At yun, siya ay namatay nakasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa David. Okay. Alright. Sige po, thank you po ma'am no sa pagbibigay ng summary. Hindi pa tapos. Okay, medyo unstable po yung internet nila. Okay. Ayun po. So, ayun po, no? Thank you, ma'am. So, dito po kay Jotham, mapapansin natin na may sinabi po dun, no? Sa verse 2 ng chapter 27. Sabi po dito, kanyang ginawa ang matuwid sa paningin ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Uzias. Maliban lamang sa hindi niya pinasok ang templo ng Panginoon. Alright, so parang the good thing is hindi po siya gumaya no, sa tatay niya na kumbaga dahil nga po si Uzias ay parang lumaki yung ulo niya, naging nagmalaki siya kumbaga no. To the point na gusto niya na siya yung bida sa lahat. Kaya pati yung pagsusunog ng insenso sa templo ng Panginoon, gusto niyang gawin, no? And then, yun po ay hindi ginawa ni Jotham. At pero sa paghahari po ni Jotham, ang taong bayan ay sumunod sa masasamang gawain, no? So sinabi po dito na sumunod sa masasamang gawain. Why? So, meron po bang nakapagbasa na po dito at makakapagsabi? Ano yung possible na naging dahilan bakit yung taong bayan ay sumunod sa masasamang gawain? So, kanina po nag-send po ako sa inyo ng mga babasahin. Yung sagot po ay nandun lamang, no? So, I'm hoping no na by this time bawat isa sa atin nagmamature na rin. Pag sinabi ko pong nagmamature, yung naghahanda na rin po tayo sa ating Bible study. I hope and pray no na matuto na po tayo na hindi na lang tayo ang tigapakinig lagi. But gawin natin na inaaral talaga natin ang salita ng Panginoon. Huwag po tayong maging confident or huwag po tayong magmalaki sa Diyos, no? Na sa araw-araw na binibigay niya sa atin, hindi po tayo nag-aaral ng salita niya. Pagmamalaki po yun. Okay? Huwag po kayong mahuhulog sa ganong, yung akala nyo okay lang na hindi nag-aaral kasi may Bible study naman. Nakaka-join naman ako sa Bible study, pero wala kang personal na relasyon. You're not building up your relationship with God. So mga kapatid, no, babalik ko lang po yung kay Uzias na nagawa niya na isang bagay na mali, pagmamalaki, pagmamataas. And actually, ngayong linggo po ang topic natin is
related to that, yung pagmamalaki, no, yung pagmamataas. Kapatid, kapag hindi ka po nag-aaral ng salita, alam mo, nagmamataas ka sa Panginoon, no? Nagmamataas ka na kumbaga akala mo alam mo ng lahat, no? So hindi po dapat ganun. So we are nag-aaral po tayo, nagba-Bible study kasi alam natin na wala tayong alam. Okay? So we kinikilala natin ang Panginoon kasi kailangan natin 'yun. So sana po mag-learn na po tayo sa ganun. Sige po, sino po makakasagot? Ano po kaya yung dahilan bakit po sumunod? Okay, sige, si Jamie nag-hands up. Sige, Jamie. Nakamute. Kasi yung sa may 2 Kings chapter 15 verse 33 to 37. So kasi yung mga yung high places, kumbaga, sa Tagalog yung mga matataas na dako. Hindi siya inalis. Kaya yung mga taong bayan patuloy na nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako. Kumbaga yung mga kings, hindi talaga nila totally na-remove yung mga high places. Kaya yung mga tao, hindi pa rin, hindi nila na-stop yung idol worship nila. Ayan. Okay. So, ito po, sa 2 Kings chapter 15, I believe nag-send po ako sa GC, na isa po ito sa mga babasahin natin. At ito po yung, yung dahilan. Sa verse 35, gayon may ang matataas na dako ay hindi inalis. So para po sa kalaman ng lahat, yung matataas na dako po, yan po yung worship area or worship place kung saan po sinasamba yung mga Diyos-Diyosan. So ito po ay hindi naalis, no? I think lagi na natin to nababasa din sa mga hari na nakalipas natin pong pinag-aralan. So ang bayan ay patuloy na nag-alay at nagsunog ng insenso sa matataas na dako. Okay? So, again, paulit-ulit tayong nire-remind, I think, kanina nag-usap kami ni Jamie, bakit parang paulit-ulit lang yung story, parang similar, Siguro ngayon, masasabi ko, one of the purpose, bakit paulit-ulit po itong ganitong story or pagpapakita ng ganitong story is siguro isa po yung dahil sa tayo pong mga tao ay matigas talagang ulo. Or madali tayong makalimot. Kaya kailangan po talaga na paalalahanan tayo lagi. Okay? So, siguro nagsasalita po ako ng base lamang po sa naobserbahan ko. Ngayon, siguro sa atin ngayon po, paulit-ulit nating nababasa, okay, hindi nila tinanggal yung matataas na dako, kaya may nag-worship pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Paulit-ulit sinasabi yan po sa atin. So maybe let us give time to reflect, evaluate ourselves. Tayo rin po ba? May mga bagay po ba tayo na hindi natin talaga binibitawan pa, na siyang nagiging dahilan bakit pabalik-balik din po tayo dun sa pagkakasala natin sa anumang bagay po na yun po na nagagawa po natin kasalanan. Take note, I think naalala ko yung bagay na kapag po tayo ay tumalikod na or sumusunod sa Panginoon, kabalikat po nun yung pagsasaayos po, Natatandaan niyo po ba yun? Yung hindi lang okay, babalik ka sa Panginoon pero hindi mo naman isinasaayos yung dapat ayusin. So ano po 'yon? Ano po yung mga pagsasaayos? So isa po at tanging pagsasaayos ay yung pag-aaral po ng salita ng Diyos, reading the Word of God, reading the Bible. Kasi possible na okay, tumatalikod nga tayo sa kasalanan.
meron tayong mga tinalikuran na dati po natin ginagawa. Kaya lang, hindi rin natin inaayos po, no? I mean, kulang ba, kumbaga. Kulang. Hindi natin ginagawa yung mga bagay na dapat gawin. So, dito, pinapakita dito, ito, ang dapat gawin talaga is tanggalin to eh. 'Di ba? Kung makikita nyo kala Jotam, hindi na nila ginawa yung mga hindi dapat gawin. Pero, may kulang, hindi nagawa yung dapat gawin. Ano yon? Yung pag-alis nitong mga matataas na dako. Paulit-ulit na to eh, no? Sa mga nagdaang hari, nandyan at nandyan pa rin eh. So, siguro, again, it's a reminder for us na kung tayo po talaga, hindi natin gagawin din yung mga bagay na dapat nating gawin. It's really possible na mahulog pa rin tayo sa yun nga, no, yung pagkakasala na paulit-ulit. No? Yung ganong bagay po ba? Hindi ko na po sinasabi na hindi tayo ligtas. I mean, by the grace of God, tayo po ligtas. Pero yun nga po na napapag-aralan natin na yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, yung grasya, kumbaga ba, yung grace, siya yung nagtuturo talaga sa atin na ayusin ang buhay, talikuran yung mga bagay na hindi dapat, at harapin yung mga bagay na dapat harapin. No? Gawin, hindi lang kumbaga, wag mo na gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin. Pero, ano po nun, parang ano ba, no? Coins, no? Merong tail, merong head. Ay, nahulog. Merong head, no? Yung coins. So, on the other side, is wag mo na gawin yung mga bagay na hindi dapat gawin. Pero lagi niyo pong tandaan, meron po yan sa likod. Ano yung sa likod niyan? Gawin mo yung mga dapat gawin. Huwag ka lang po mag-focus doon sa hindi na dapat gawin. Di ba? Focus ka rin doon sa mga dapat gawin kasi yung coin po hindi lang yung isang side. Two sides, pero isang coin. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Baka kasi inakala nyo lang, hindi na dapat gawin yung mga hindi dapat gawin. No. Dapat din gawin natin yung dapat gawin. And one of it is reading the Bible. Prayer. No? Pray and read the Bible. Kaya nga po sinabi ko po doon sa music team, no? Sabi ko, okay, maganda na tayo para sa kakantayin natin next Sunday. Pero nilagay ko talaga sa huli doon. Sabi ko po, pray, study the word, and obey the word. Kasi yun po talaga ang tunay natin na worship kay God. No? Kumbaga, ito, share ko lang din po para sa lahat na wag po kayong magiging kampante na akala nyo po yung pag-worship nyo kay Lord kasi kasama po kayo sa, yun nga po, for example, sa music team, kasama ka sa, kumakanta ka. Di ba Yana, no? Kumakanta na si Yana, praise God, no? Dagdagan tayong singer. So, kumakanta ka, yun na yung worship, no? Tandaan nyo po, hindi po. Hindi po, kasi lahat tayo pwede kumanta sa harapan, no? Lahat tayo pwede kumanta sa harapan, pero hindi pala lahat tayo sumusunod talaga sa Panginoon. Wala talaga yung tunay na relasyon or yung pagsamba sa Panginoon. So, hindi po pwede na, no, Yana, no, hindi pwede na kumakanta ka sa harapan, maisip na ibang tao, you are serving God, pero truly, hindi ka naman nag-aaral ng salita. Wala kang pagkilala sa Panginoon. Hindi mo sinisik, no, ang Panginoon. So, hindi po yun pwede, no? Baka po, panglabas lang po tayo yung worship natin. So, ganun din po sa lahat. Hindi po ibig sabihin na audience lang kayo, nasa audience lang kayo. Hindi po ibig sabihin na kami lang na nasa harapan. Lahat po tayo. Iisa lang po ang ating pagsamba, no? At yan po ay ang pagkilala at pagsunod sa Kanya. So, ito magandang reminder po ulit talaga sa atin, no? Tanggalin talaga. Kasi hindi na naman natanggal, kaya yung mga tao, sumamba pa rin sa mga Diyos-Diyosan. Kung babasahin nyo po yung kay Jotam, parang ito po yung ito po yung highlight lang. No, parang short lang po, di ba? Kung mapapansin nyo, napaka-short lang po ng story kay Jotam. Pero napaka-importante. Sabi nga po ni John MacArthur, kahapon nakikinig ako sa sermon niya. May topic po kasi siya. Tapos, sabi niya, itong topic na to, alam to ng lahat, sabi niya. Alam to ng lahat.
at alam kong ano ba yung term na yun? Talasak? Ano? Yung parang ano na ba? Yung parang napaka popular or kilalang kilala at alam na Palasak. Palasak. Oh, sabi niya parang ganun ba? Palasak. Oh, palasak na tong topic na to. Pero alam niyo, nakakalungkot, sabi ni Dr. John MacArthur. Kung ano pa yung bagay na normal at popular, yun po ang hindi natin naisasabuhay at nasasagawa. Sabi niya ganun. So, baka ganun din po nangyayari sa atin. Ito, ulit-ulit na siya. Naway, no, hindi po mangyari yun sa atin at mag-repent po tayo sa ganun. So, ayun po. At sa akin po, yun po yung nakita ko na reminder ulit sa atin, no, sa paghahari po ni Jotham. Kayo po, baka may ma-share kayo, no, about kay Jotham. Baka friends niyo po si Jotham. Ikaw, Dad? Hindi ka naririnig. May tatanong lang ko. Hello? Baka nakamit. Yes, Dad. Sige po. Hello? Oh. Ano yung sabi na sumunod naman siya sa Panginoon, pero hindi niya pinasok yung templo ng Panginoon. Ano ibig sabihin? Yun lang. Yung kay tatay niya, kay Uzziah. Di ba si Uzzias, sumunod naman sa Panginoon, kaya lang, di ba parang lumaki na ulo niya, nagmayabang siya, dahil sa pride niya, siya na rin yung pumasok siya sa templo para ng insenso, para lang yun sa mga pari. Hindi naman pwede mga hari. So yun yung parang naging kasalanan ni Uzzias. Pero si Jotham, hindi niya ginaya yung kasalanang ginawa ng tatay niya. Yun yung, Dad. Okay na, clear na po. Sige po. Alright, so yun po yung sa akin yun po yung summary. May papakita po pala ako sa inyo. Ito, napakagandang verse. 2 Chronicles, no? Chapter 27, verse 6. 27, verse 6. Sabi po dito, no? Kaya't si Jotham ay naging makapangyarihan sapagkat inayos niya ang kanyang pamumuhay sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. Now, bakit ko po ito sinabing magandang verse? Hindi po dahil gaya ng ginagawa po ng mga prosperity gospel teachers, yan na, niyo talaga si Lord para maging makapangyarihan kayo, maging super successful kayo. No. Dito po natin makita yung kung ano ba ang normal na Kristiyano. Okay? Hindi po to super special na Christian. But ito pong verse 6 dito, that is the normal Christian. Ano pa yung normal na Kristiyano? Inaayos niya ang kanyang pamumuhay sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. That's our life. That's a normal Christian living. No? Hindi dahil para may makuha tayo, para maging makapangyarihan tayo, para maging mayaman tayo, para maging ganito tayo. No. Actually, yung unang phrase, yung kaya't si Jotham ay naging makapangyarihan, wala po yan. No? I mean, wag po natin pansinin yan. Hindi po yan ang ating motivation. Hindi po yan ang ating parang mag-uudyok sa atin upang ayusin ang ating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Hindi. No? Yan po, bonus na lang po yan ni Lord. No? I mean, si Lord po ang kung kalooban niya, no, bigyan tayo ng ganyang privilege. So be it, Lord. Let it be done. That's your will. Pero ito po, no, inayos niya ang kanyang pamumuhay sa harapan ng Panginoon niyang Diyos. That is our life. That is the definition of a Christian life. You live according to the will of God. Iba man po yung pagka-words niya, pero synonymous lang po yun. You live in accordance to the will of God. You live for Christ. No? You live for God. Your life is about His will. So, yun po, no? Paulit-ulit at paikot-ikot lang po tayo doon. So, kapatid, that's a reminder for all of us na inaayos natin yung pamumuhay natin sa harapan ng Panginoon. The question now is, yun na po yung tanong, inaayos ba natin yung pamumuhay natin sa harapan ng Panginoon?
Yung tipo po bang, alam niyo po yun, yung sa bawat ginagawa nyo, sa bawat araw na lang na binibigay, pagising mo po sa umaga, no? Then sa mga ginagawa or gagawin mo, meron po bang pagnanais sa atin na, or yung conscious ka po talaga ba, no, na sabi mo, na iniisip mo, Lord, kahapon, no, nadapa ako sa ganitong aspeto, tapos pinagpipray mo talaga, iniiyakan mo talaga, umiiyak ka kay Lord, kahit maliit lang na bagay, no? Kumbaga parang sobrang sad mo na kasi bakit nagawa mo yon? Nagawa mo yon sa ama mo, na siyang nagligtas sa'yo. Yung tipong ganun po ba, no? Yung parang, yung sobrang lungkot na nalulungkot ka talaga. Kahit na sobrang liit lang po nun, na alam mong hindi po yan kinakalugdan ng Panginoon. May ganun na po ba? Ganun po ba ang ating puso araw-araw? Tapos, inaano mo talaga, iniisip mo talaga, okay, mag-aaral ako, ito talagang time na to, dapat ganito. No, yung parang ganun ba? Yun naman po, mga example lang naman po yun. Marami po akong sinasabi para po ma-encourage kayo na baka makarelate kayo sa ganun, or may masabi kayo sa ganun, ma-remind kayo sa ganun. So, yun lamang po din, no, ang ano, yun lamang po ang tanong. Okay? Sige, si Yana, parang dami sinasabi kanina. May ma-share ikaw, Yana. Kikita ko si Yana kanina, ang dami niyang komento. Ano ba yan? Ano problema dyan? Hindi, naalala ko lang po yung kay David, yung nung time na nagkasala siya, yung pinakauna niyang inisip is yung relationship niya kay Lord, hindi yung yung agad di una niyang inisip kapag nagkakasala siya, kung yung relasyon niya ba sa Panginoon yung na tarnish doon. So, yun, parang magandang reminder. Tarnish yan. Hindi ko po alam eh. Sabi lang ni ate. Ano yung tarnish? Yan ba yung yung tarsier? Okay. Yes, a good example po, no, is one of the good examples yun nga po si David. At kung maalala nyo po, binasa po natin yung Psalms, no? And natatandaan ko rin po nung si Nathan ata yung propeta. Si Nathan ba yon? Yung propetang nag-rebuke kay David. Prophet Nathan ba yon? Parang si Nathan yung nag-rebuke kay David, no? Pagkatapos po nun, nung rebuke na yon, yung response ni David is, yon, maganda yung naging response ni David. Sinabi niya talaga, inadmit niya na nagkasala siya sa Panginoon. Baka pwede niyo ma-search, Jamie, yung verse na yon. Maganda na mabasa natin yun. Kasi po, bakit? Kasi minsan tayo mga Kristiyano, minsan ang nangyayari sa atin kapag kinokorek tayo or nire-rebuke tayo, umiinit agad yung ulo natin. Naramdaman niyo po ba yun? Yung kinorek lang tayo, umiinit agad yung dito natin. Ano po ibig sabihin nun pag umiinit yung dito? So, di ba parang nagagalit tayo or ang tawag dyan? Yun nga, parang nasasaktan or nagagalit tayo. So, magandang reminder yun sa lahat para sa atin na gaya ni David, nung nirebuke siya, hindi siya nag-retaliate, no? Ay, naalala ko may hari pala na nagalit din. Tapos pinakulong niya yung propeta. Natandaan niyo po yun kung sinong hari yon. Pero siya, si Asa ata yun si King Asa. Si Haring Asa ata yun, yung nirebuke siya ng propeta tapos pinakulong niya kasi nagalit siya. Pero again, Asa was pinagkalooban ng grasya ng Panginoon. Siya po'y ligtas din, no? Pero yun nga, nung tinama siya, galit siya, tapos pinakulong niya yung propeta. Si David naman, nung nirebuke ni Nathan, sabi niya talaga na na-recognize siya kagad na siya'y nagkasala sa Panginoon. At because of that, nagrepent po siya. No?
So, ayun po, reminder din po sa lahat sa atin, no? Sana maging ganun lagi ang ating response, no? So, natandaan ko si Lolo Myong kagabi may sinend sa akin eh. Yung about po sa pagpapakumbaba, Lolo Myong, natanda mo yung shinare mo sa akin kagabi, yung sa Thessalonica, yung about po sa pride. O kasi related ulit po yun sa pride eh, no? May shinare si Lolo Myong. Basahin ko na lang po ba, Lolo Myong? Or gusto mo ikaw magsalita? Yung kagabi, natanda mo yun, may chat ka sa akin. Pindutin mo lang yung sa gitna, Lolo. Yung mic dyan, pindutin mo lang. Ay, hindi po ata maano ni Lolo, no? Sige, basahin ko na lang po, Lolo. Basahin ko na lang. Ito, may shinare sa akin si Lolo Myong. Kasi every time po na natatapos siya mag-Bible study, pag hindi po siya nakakasali, pinapanood niya po yung sa YouTube natin. And then pagkatapos nun, nagsisend po siya nung parang natutunan niya. So ito yung sinabi niya. Sabi niya, no, ang topic natin sa Bible study kahapon, related sa sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, sa Thessalonica chapter 5 verse 17. Sinabi ni Apostol Pablo, laging manalangin, magpakumbaba at makipag-isa kay Kristo at sumunod sa kalooban ng Diyos, huwag hadlangan ang Espiritu Santo sa ganitong pamamaraan. Huwag hadlangan ng Espiritu Santo. Sa ganitong pamamaraan, may iwasan natin ang pagmamalaki or pride. At di pahihintulutan ng Diyos na umiral ito lagi. At hindi papahintulutan ng Diyos na umiral ito lagi. Lagi tayong magpakumbaba at manalangin. Okay, so yun po yung parang shinare po ni Lolo Myong, no? So yun po, no, yung panalangin. Ako din po, no, every time na parang nararamdaman kong gusto na gawin yung kasalanan, agad-agad po talaga akong nananalangin. So yun po yung nagiging defense mechanism ko na ngayon, no? So I pray to God and sinasambit ko yung mga kalooban ng Panginoon. So maganda po yun, no? So anyway, Jamie, nahanap nyo? Yung kay David? Hindi niya hinahanap. Second Samuel chapter 12 verse 13. Verse 13? Yung I have seen, ayan ba yun? Okay. Ito po yung matapos na i-rebuke po si David ni Propeta Nathan. No? Sabi niya, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka mamamatay. No? So agad-agad doon, nandun yung forgiveness talaga ng Panginoon, no, sa nagpapakumbaba. Kung matatandaan nyo din po sa topic natin ng mga nakarang linggo sa James, na ano yun? Basahin ko na lang po, no? Kasi parang about sa pride ata yung topic natin for this week, no? Dahil kay Uzias. Okay? Ito po yung sinabi sa James, no? Santiago chapter 4. Anong verse nga yun? Chapter 3 ba yun? Yung he gives greater grace. Okay. Verse 6 pala. Ayan. Ito po yung sabi ni Santiago, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas. Subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So, ayun po, the normal Christian character or normal Christian attitude, isa po doon ay ang pagpapakumbaba. No? So, ayun po. Okay. So, I think yun lang po yung kay Jotam. Or baka may madagdag po kayo. Kasi medyo may nakakalito po sa next na hari. Okay? May madadagdag pa po ba tayo kay Jotam?
Kay Jotam. Wala na po. Sige, mag-proceed tayo kay next, no? Sino ba yung next? So, tingnan natin sa Matthew chapter 1 verse 9. Ang next po natin ngayon ay naging anak ni Jotam si Ahaz. So, punta tayo kay Ahaz. Si Ahaz naman ay mababasa natin sa 2 Chronicles chapter 28. Ang galing po, no? Matthew chapter 1 pa lang tayo pero halos matapos na natin yung Kings at Chronicles. na natin yung Kings at Chronicles na libro sa Old Testament. Okay, so ito po yung kay Ahaz. So actually dito po kay Ahaz, kailangan po talaga ng pagbabasa ng bawat isa. Kasi medyo mahirapan po tayong sumunod. Kasi maganda po dito, basahin natin yung Chronicles chapter 28 at yung sa 2 Kings chapter 16. Maganda po na yung discussion natin. Alam niyo yung parehong nangyari. Tapos tayo lahat, titingnan natin, itatry natin i-puzzle. Kasi po, kung babasahin lang po natin, parang contradicting yung story sa 2 Kings chapter 16 at sa 2 Chronicles chapter 28. So, kung mababasa nyo, kung binasa nyo po yung dalawa, medyo contradicting po, okay, sa unang pagtingin. Unang pagbasa, pangalawang pagbasa, parang mapapaisip ka, parang magkaiba yung sinasabi ng dalawang writer. Sa Chronicles, ano ba yung sa Chronicles? Sa Chronicles, negative. Sa 2 Kings, parang positive, no? Parang ganun po yung story ni Ahaz. Itong si Ahaz, no? So I think 5:21 na. Siguro bigyan po natin ng palugit ang bawat isa. Hindi po bukas na po tayo mag-start kay Ahaz. Okay? Again, a gentle and loving reminder sa bawat isa. Basahin po natin yung 2 Chronicles chapter 28 at 2 Kings chapter 16. And then bukas, ipapuzzle natin tong nangyari kay Ahaz. Hindi naman po contradicting ang word, no? Ang salita ng Panginoon. Pero yun lang, gusto ko lang siyang i-highlight kasi dito din talaga ma-encourage yung bawat isa na yung pag-aaral po talaga hindi lang basta-basta lang na pag binasa mo, okay. But kailangan talaga din natin na mas magbasa pa. Okay? So, okay lang po ba yon? Bukas na natin simulan si Ahaz, no? Again, 2 Chronicles chapter 28 at 2 Kings chapter 16. Okay po? Sige, sa nalalabi nating mga minuto, baka meron po kayong itanong pa, gustong itanong, or may ma-share po kayo, any personal na or prayer item, baka meron po kayong Ay, by the way po pala, take ko na lang to na opportunity. God willing, makapag-start po tayo ng hindi ko pa po alam yung tawag PHP ata ang tawag sa ating new event. PHP. Yung PHP? Philippine Peso. Hindi. PHP po, no? Psalms, Hymns, and Prayers. Parang ganun po ang iniisip ko na pangalan. Psalms, Hymns, and Prayers. PHP. Ano po yun? Ano po yung gagawin natin? Magkakaroon po tayo ng konting kantahan. I-introduce po natin yung new song sa atin pong prayer time. Kakantayin natin yung new song, i-explain po namin yung bagong kakantayin sa Sunday. Pagkatapos po nun, magbabasa po tayo sa Psalms. Parang Bible study din. We will study yung sa Psalms. And then after that, we will pray. Magpe-pray po tayo kasama nung Psalms. So, mga tatay, nanay, kung okay lang po sa inyo, i-move muna natin yung Bible study nyo sa Friday. Baka kung pwede. Para ngayong darating na Saturday, na tayo. Testing, kumbaga. Testing pa lang. Kasi hindi ko pa po alam yung
Wala po akong idea kasi about dito po talaga sa corporate prayer. So personal pa lang po talaga ngayon na paggawa ng programa. Okay? So okay lang. Okay, Dad, okay lang ba, Dad? Friday, medyo advance. Okay. Sige. Okay, Dad, sige. So, mga tatay, nanay, no, move muna natin sa Friday yung ano nyo po. Kasi naisip ko magandang time sa ating PHP ay sa Saturday. Parang present na po lahat eh. Parang yung mga estudyante makaka-attend din. So, 7:30 po ng gabi. Okay? Kami naman po, magpa-practice kasi kami niyan Sabado. Pagkatapos po nun, Friday, Saturday, may practice kami. And then, sa Saturday, yon kakantayin na natin lahat yung new song. Para sa Sunday po, wala na pong explanation na mangyayari. Dire-diretso na po tayo. Tapos nun, tuturuan po natin ang bawat isa paano po manalangin para ma-improve yung prayer life natin. So, kagabi po, in-apply ko na po yung isa sa mga bagay na magandang gawin. Ito po, gawin niyo na po ito, no? Magbasa po kayo ng isang chapter sa Psalms. Tulad kahapon, nagsimula po ako sa chapter 1. Actually, yun yung gagawin natin ngayong Sabado, chapter 1. And then, from that chapter 1 sa Psalms, sa mga awit, yun po yung pinag-pray ko. Ano po yung sinabi doon. Tapos dagdag na lang ako. So, yun po, tuturuan ko po kayo kasi natuto lang din po ako sa prayer ni Dr. R.C. Sproul. Meron siyang preaching, pero alam niyo po yung preaching niya, yung sermon niya na yun, nag-pray lang po siya. Na-amaze nga ako eh. Wow, preaching to pero nag-pray lang po si the whole 50 minutes or 40 minutes, nag-pray lang siya. Yun yung preaching niya, prayer. Nag-pray siya. Ang galing. Nag-preach siya, nagpe-preach siya, pero nagpe-pray lang siya. So na-amaze ako sa gano'n. Sabi ko, wow, praise the Lord. No? Ganito pala mag-pray. You utter, sinasabi mo, binibigkas mo yung salita ng Diyos. Yon. So, kaya excited po ako na ituro po yun sa inyo. So, kasi dati prayer natin, tayo-tayo lang, no? Yung words natin, paulit-ulit nga tayo, no? Yung prayer na, Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Di ba? So, ganun. So, ngayon naman, tuturuan tayo ng Panginoon how to pray. Okay? So, okay lang po ba? 7:30 sa Sabado. Tita Susan, ikaw okay ka lang? Okay ka. Yun, meron na po tayo ulit na gathering, no? Dito na naman po tayo sa house of worship. So, sana po maghanda rin kayo. Alright? Handa rin po kayo mga kapatid. Paano ba maghanda? Mag-pray, mag-aral ng salita, at sundin ang salita ng Panginoon. Yun lang po. That's the only preparation that we need. Okay. So, may tanong po ba? Or okay na tayo? May klase ba ako? Okay na po tayo? Sige. Mag-closing prayer po muna tayo, no? At sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay pinalalahanan mo muli na isa po talaga sa pwedeng maging resulta ng hindi po pagtanggal ng mga lugar, mga matataas na dako kung saan po sumasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. Maraming salamat dahil ito'y paalala sa amin na amin pong i-evaluate yung sarili namin. Kung meron man pong mga matataas na dako sa aming buhay, kung saan po kami ay sumasamba sa ibang Diyos na hindi naman talaga Diyos, even kung ang aming sarili ang nagiging Diyos namin, Panginoon, kami po'y hinahayag po namin ito at humihingi ng kapatawaran. At nagpapasalamat dahil kami po'y pinatawad mo na. Naway ang bawat isa ay ayusin ang aming pamumuhay sa iyo pong harapan, aming Panginoon, aming Diyos, na ugaliin po namin na ang pagsasaayos sa pamagitan po ng pag-aaral ng iyong salita at hindi lamang po kami magiging tagapakinig nito, ngunit gaya ng isang tao na
inaaral, inuusisa ang iyong kautusan na nagbibigay ng kalayaan at hindi po nakakalimutan itong mga salita mo, kami po ay tutupad dito. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang Banal na Espiritu ang aming tagapagturo sa pamumuhay at ito ang nagpapabanal sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat na iyo pong laging ginagawa sa bawat isa. Gaya po ng panalangin ng aming Panginoon na si Jesucristo. Hallowed be your name. Let your kingdom come and let your will be done. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, maraming salamat po at see you po ulit bukas. God bless. Bye! God bless. Bye-bye. Ingat-ingat. See you.